Yung napakalambot at maumbok nating puto na may leche plan sa ibabaw, nagawa mo na ba? Or kung nagawa mo na, naghihiwalay ba yung leche plan at puto? Tara, gawa po ulit tayo nito. Nang sa ganon, may mga tips na po akong maidadagdag sa inyo. Pero bago natin umpisahan yan, pwede ko po bang malaman kung saang lugar ka ngayon nanonood itong ating video? Nang sa ganon, malaman ko naman po kung hanggang saan umaabot itong ating puto plan recipe. Sa video rin po natin ito, wala pong masasayang, gagamitin po natin pareho yung egg white at egg yolk. 5 pirasong large na itlog, paghiwalayin lang po natin yung egg yolk at egg whites. Kung sakaling may masamang kaunting egg whites dun po sa ating egg yolk, huwag po kayong mamroblema, okay na okay pa rin po yan. Una po natin gagawin yung ating flan, gagamit lang po tayo rito ng parehong maliit lang po na lata ng condensed milk at evaporated milk. Kahit anong brand po ay pwedeng-pwede nyong gamitin. Haluin lang po natin saglit itong ating egg yolk bago po natin ilagay yung ating mga gatas. Sa paggawa po ng flan or kahit po yung ating buong leche flan, make sure po na huwag nyo po itong pakahaluin ng mabilis para hindi po tayo makapag-create ng maraming bubbles. At ang pinakaresulta po nito, makinis po na flan yung ating magagawa. Dito po pwede kayong maglagay ng 1 teaspoon ng vanilla. Kung hindi available, pwede naman pong 1 teaspoon ng calamansi juice. Makikita nyo po ngayon, dahan-dahan ko lang po itong hinahalo. At para ma-enhance lang po yung pinakakulay ng ating flan, maglalagay po ako rito ng kaunting yellow food coloring. At syempre, para po talaga smooth yung consistency ng ating flan, maganda rin po yung pinakaresulta, salain po natin ito ng 3 beses. Kaya po sabi ko sa inyo kanina, huwag niyo pong problemahin kahit pa po may mahalo pa pong egg whites doon po sa ating egg yolk dahil sasalain nga po natin ito. Ngayong ready na po itong ating flan, iset aside po muna natin. Kahit po sa paggawa ng leche flan, kapag nirest po ito, much better dahil mas maganda po yung nagiging resulta. Gawin po muna natin yung ating puto mixture. Pero bago yan, i-check po muna natin yung ating gagamiting baking powder. Dahil kapag nahalo na po natin ito at hindi na po ito fresh, maaapektuhan at masasayang po yung iba pa po nating sangkap. To check, maglagay lang po tayo ng baking powder sa isang mangkok, then haluan po natin ito ng hot water. Kapag nag-react po agad ito at nagbubbles katulad nito, meaning pwede nyo po itong gamitin, fresh na fresh po yung inyong baking powder. Ngayong sure na po tayo sa ating gagamiting pampaalsa, sa isang bowl magsala po tayo ng ating harina. Dito po ang gamit ko ay all-purpose flour, pero pwede po kayong gumamit ng cake flour, pwede rin po yung third class, depende na po ito sa availability sa inyo. Sasalain din po natin yung ating gagamiting asukal, powdered milk, at kaunting asin. Sa pagsasala po ng ating mga dry ingredients, bukod sa matatanggal na po yung mga buo-buo at mas mapipino po ito, mati-check rin po natin kung sakaling may napahalo rito na iba, matatanggal po agad natin. Salain din po natin yung ating gagamiting baking powder para nga po mas maging pino ito. Sa recipe natin ito, teaspoon po yung ginamit ko para po sa ating baking powder dahil ayoko po ng masyadong maumbok, pero kung gusto niyo pong mas maumbok, 2½ tablespoon po yung inyong ilagay dito po sa ating mixture. Then, i-mix po muna natin itong mabuti. Maglagay ng maliit na well sa pinakagitna. Doon po natin ilalagay yung ating mga wet ingredients. Dito nga po, ihahalo na natin yung ating egg whites kanina. Maglalagay rin po tayo rito ng oil, pero pwede rin po kayo ritong gumamit ng melted butter or margarine. Sa paggamit po ng ating tubig, huwag po ito agad ilagay lahat dahil po sa bawat harina, magkakaiba po yung absorption nito ng tubig. Ang importante lang po, alam nyo po yung pinaka-consistency ng ating mixture para kung sakaling kulang pa po ito sa tubig, pwede kayong magdagdag or kung sakaling sakto na at hindi nyo pa nauubos itong ating sukat sa tubig, pwedeng huwag nyo na pong ilagay lahat. Make sure din po na iwasan yung ma-overmix itong ating puto mixture, makaka-apekto rin po yan sa pinakaresulta. Kung sakaling yung classic, walang kulay o walang flavor po yung gusto nyo, okay na po itong ating mixture. Pero dahil sa akin gusto ko po itong gawing ube flavor, maglalagay po ako rito ng 1 tablespoon ng ube flavoring. Kahit anong brand po ulit pwede nyong gamitin, mas gusto ko lang po yung ganitong brand dahil hindi nyo na po kailangan pang kulayan, maganda na po yung pinakakulay ng ating flavoring. At tingnan nyo po itong ating ginamit na panungkat, dahil ito rin po yung ginamit natin kaganinan sa oil, wala po ritong matitira at wala pong masasayang na flavoring.
Haluin lang po natin itong mabuti at again, iwasan po natin itong ma-overmix para po hindi maging butas-butas yung pinakaresulta ng ating puto. Basta po pantay na yung pinakakulay, tigilan nyo na po sa paghahalo. Then dito po marami po yung nagtatanong sa akin, Mommy Loves, anong size po ba ng gamit yung steamer? 45 cm or centimeters po ito. Kung sa inches nyo naman po susukatin, 17.5 inches po ito. At dito po hindi pa po ito masyadong siksik. 21 pieces po na large molder yung aking nailalagay. Pwede kayong gumamit ng brush or tissue paper. Basta make sure lang po nang i-grease nyo lang po yung pinakailalim at i-grease nyo po itong mabuti para madali po matanggal yung pinaka-plan. Huwag nyo pong i-grease yung parte po ng puto para maganda po yung pinaka-resulta nito. Para po sa ating plan mixture, 1 tablespoon po bawat molder yung aking ilalagay. Again, nakadepende pa rin po ito sa inyong preference. Nagpapainit na rin po ako ng tubig dun po sa ating steamer. Sa pagluluto po ng ating puto plan, dapat po hindi po kumukulo yung tubig sa ating steamer, pero dapat umuusok na po ito at mainit na. Then, isasalang po muna natin ito sa medium-low heat na lakas ng apoy ng 10 minutes. Para lang po dagdag idea, mas malakas po sa pinakamahinang setting ng inyong kalan, pero mas mahina naman po sa medium heat. After 10 minutes, dapat po medyo jiggly pa po yung ating leche plan. Hindi pa po ito fully cook, pero hindi naman po sobrang basa para mailagay rin po natin yung ating puto mixture. At bawat molder naman po, 2 tablespoon ng ating puto butter yung aking inilalagay. Still, ang lakas pa rin po ng apoy natin dito ay medium-low heat at huwag na huwag nyo nga po palang kakalimutan na balutin po ng tela yung pinakatakip ng ating steamer nang sa ganon hindi po ito matuluan ng tubig. Lutuin or steam po ulit natin ito ng 13 minutes. Much better pong mag-toothpick test. Kung sakaling medyo basa pa, magdagdag lang po ng 1 to 2 minutes. Kung okay na, hanguin na po natin ito. Nakadalawang salang po ako dahil dito po sa ating recipe, 28 pieces po na large size na puto plan yung ating magagawa. Dagdag tips po uli para pare-pareho po talaga tayo na maging outcome. Sa inyo pong pangalawang salang, i-check nyo po yung pinakatubig sa inyong steamer. Kapag kulong-kulo na po ito, patayin nyo po muna saglit yung pinakaapoy. Then, buksan nyo po uli ito sa medium-low heat bago nyo po ilagay yung inyo pong pangalawang salang. Kaya importante pong well-grease po dapat yung pinakailalim or yung paglalagyan po ng ating plan para madali lang po itong matanggal sa pinaka-molder. At heto na nga po yung nagmamaganda nating puto plan. Tingnan nyo naman po kung gaano kakinis yung plan at still yung ating puto malambot at maumbok pa rin. Sana po ay makatulong yung mga tips na aking ibinigay sa inyo para po pareho po tayo na maging outcome kapag nagluto na po kayo ng puto plan. Doon naman po sa lagi na po nagluluto nito at perfect na po ito, pwede po kayong magdagdag pa po ng kaalaman. I-comment nyo lang po dyan po sa ating comment box. Para naman po mas marami tayong matuto, katulad nga po ng kasabihan, sharing is caring. Sa pagbebenta naman po nito, much better syempre na mag-costing kayo dahil nga po magkakaiba yung lugar natin, magkakaiba rin po yung mga presyo ng mga bilihin. Pero doon po sa mga nagbebenta nito ngayon, pwede nyo rin po bang i-comment kung magkano yung benta nyo dito po sa large at sa medium size. Again, ito po ang inyong Mommy Loves. Hanggang sa muli po nating pagluluto!